Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat ba. Ito na nga pag-usapan na po natin yang suka. Anak ko po, patay tayo dyan. Grabe ako magsuka. Hindi, walang biro kasi totoo lang. Ang suka po talaga healthy po yan. Sabi nga nila kung gusto mong, meron ako napapanood sabi doon kung gusto mo daw pumayat, halo mo daw yung suka sa umaga sa tubig. Tapos doon ka daw papayat. Laklakin mo daw yung suka. Pero walang biro napaka healthy ng suka at the same time ito po ay talaga nga namang nakalilinis. Ito po ay nakaka-purify. Kasi sabi nga nila, 'di ba, yung ginto daw. Pag yung ginto yung inilagay sa suka, pagka yung ginto daw ay nangitim, ibig sabihin nun, yung suka ay peke. Ay, hindi, mali. Yung ginto ay isang tanso. Di ba? Pero ang isa pang magandang silbi ng suka, ito ay nakaka-preserve. Ika nga, totoo yan, nakaka-preserve yan. Nakakasarap din po yan ng lasa ng kanin. Alam mo sa Japan, hinahaluan ng kapirasong suka yun. Kaya yung Japanese rice, baka kala ninyo, subukan ninyong bumili ng Japanese rice dito, lutuin nyo sa rice cooker nyo, hindi ganun ang itsura. Bakit kanyo? Kasi nga meron silang nilalagay dyan, suka, isa sa nilalagay nila dyan, at doon sumasarap. Wala akong biro. At the same time, ako ginagawa ko, panlinis ko ng prutas yan, tsaka panlinis ko ng gulay. Kaya pansinin nyo itong suka ko, malaki. Bakit kanyo? Kasi nga panlinis ho ito Panlinis ho sa akin ito ng mga pagkain ko. Yan, walang biro. Maniwala ko kayo sa akin. Iba nga, binababad na sa suka, pwede mo nang kainin. Ano ba kasi ang Banat ba? Ano bang relasyon ng suka sa politika? Ano po ba ang relasyon ng suka sa politika? Kasi nga po, mga kababayan, si Pangulong Marcos ay nagbanggit na kesyo daw yung ibang mga tumatakbong senador, parang nautusan lang bumili ng suka. Alam nyo, pinag-usapan natin doon sa nakaraang video. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yun. Maganda ho yung ating paliwanag doon. Pero gayon pa man, explain pa po natin ang further. Kasi yung kanyang analogy na sinasabi niya na parang inutusan lang ng suka ay masama na. O di kaya ay hindi nakarapat dapat. So ganun yung analogy niya na parang inutusan lang ng suka tapos pumirma na ng candidacy. Sa madaling salita, kung ikaw ay simpleng tao o maralita ka, nasa laylayan ka, parang sinasabi niyang hindi ka na pwedeng kumandidato. Una-una, alam nyo, meron sa ating batas na yung iba nga di ba, high school graduate lang, pwede nang kumandidato. Legally, mali. Morally, mas lalong mali. Bakit kanyo? Para mo sinasabi na pag ang isang tao ay simple, hindi na ho ito pwedeng manilbihan sa bayan. Doon nagkamali. Diba? Kung sino mang hinayupak ang gumawa ng speech ni Marcos. Kasi tulad nga ng sinabi ko, duda ko, hindi naman siya ang gumawa ng speech. At malamang sa malamang, hindi niya rin binasa bago niya binasa. Kaya siguro yun na lang ang nakalagay doon. Kasi ang linaw ho, tulad ng aking video kanina, ang linaw na sinasabi ko, na tila malayo sa karakter ni Marcos yung mga birada niya dito sa PDP senators o senatorial ball. Bakit kanyo? Di ba paulit-ulit nila sinasabi at ilang taon din namang si Marcos hindi bumanat kahit binabanatan siya. Bakit suddenly nagbago siya ng tono? Ako, ang hinala ko talaga dyan, dahil wala na siyang pakialam, hindi niya na iniisip kung whether manalo o matalo ba itong mga senador ko. Basta babasahin ko na lang yung speech. Yung speech na yun, ang gumawa, konyo. Anong ibig sabihin ng konyo? Masama mura daw yun, pero sa lingwahe natin dito sa Pilipinas, minsan ginagamit yung salitang konyo bilang isang parang nasa alta sa syudad o di kaya mata pobre.
Eh baka siguro yung sumulat nung speech niya ay matapobre. Kaya parang sinabi niya, parang bumili ng suka tapos bigla nang pumirma ng certificate of candidacy. Hindi kasi alam mo, ako, eto gumagamit din po ako niyan. Ano ibig sabihin? Ginagamit ko din yung analogy na yan. Saan? Doon sa mga vlogger na parang inutusan lang bumili ng suka. Tapos, talaga namang nag-vlog na. Ibig ko sabihin, talagang nalalait ako. Kaya lang kasi si Marcos hindi niya pwedeng sabihin yun. Kasi parang sinasabi niya na yung mga mabababa ay hindi na maaaring magsilbi sa bayan. Ako, ginagamit ko yun kasi sinasabi ko, talagang mababa yung mga gagong vlogger na yan. Talaga silang nasa sa ano sila. Mga tambay lang yan. Masama man tambay? Oo, para sa mga vlogger. Masama ang tambay. Tingnan nyo yung mga tanso vlogger. Mga tambay lang yan na nautusan. Tapos bigla nakahawak ng cellphone. Oh, ano pinagkaiba nung kanyatsa sa akin? Sa akin po kasi talaga nilalait ko sila. Talaga sinasabi ko, yung mga tambay na hayop na yan, yung mga walang magawa, tumatambay lang, abay nautusan, mga lasinggero, mga pakaladkarin sa karsada, abay biglang nag-vlog. Hindi pwedeng sabihin ni Marcos yun. Bakit kanyo? Kasi nga, wala namang, hindi natin pwedeng sabihin na yung requirement para magsilbi sa bayan, hindi pwede dun sa mga nasa laylayan. Di ba? Hindi ano yun. Parang pagmamata yun. Ako nang mamata talaga. Hindi ko pinagkakait yun. Hindi ko yun tinatanggi. Ano ba kasi sinabi? Paano ba sinabi ni BBM yun? Ito panoorin nyo. Para sa mga, kasi alam mo, ito naranasan ko ito. Kaya sabi ko ganito ang gagawin ko sa vlog ko. Ipapaliwanag natin na asip ang kausap ko ay yung mga taong hindi nakakapanood ng news, hindi nakakapanood ng social media at politika. Yung bagang hindi masyadong pamilyar sa politika. Kasi ako, halimbawa, pag ako nagbabakasyon sa ibang bansa, particular na sa Japan, pag ako nakakakita ng headline, hindi ko kagad naintindihan. Bakit? Kasi yung focus ko mamasyal. Focus ko holiday, di ba? Kasi kaya ka namamasyal kasi yung utak mo bakasyon ngayon, walang politika. So, pag binanood ko at binasa ko, minsan hindi ko maintindihan kasi nga po yung mga ibang vlogger medyo they are assuming na yung kausap nila ay naiintindihan na yung nangyari sa Pilipinas. O nakapanood din ng news. Marami sa mga kababayan natin sa ibang bansa, busy sa trabaho. Hindi nila alam yung bagong trending. Hindi nila masyadong kabisado hindi sila ganong kabilis na naiintindihan nila yung mga bagong pangyayari. So, yun ang ating ipapaliwanag. Kasi ganun ako pag nasa ibang bansa Pagka nagbabakasyon, yung utak ko wala sa politika. Minsan hindi ko maintindihan Sabi ko, ano kaya itong pinag-uusapan nila? Hanggang hindi ko napapanood yung news. So, dito sa channel natin, ipapaliwanag natin, ano ba nangyari? Bakit nagko-komento si Banat Bay tungkol sa suka? Ito po yung nangyari na yun. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Ayun, so yun yung pagkasabi niya, para nautusan lang bumili ng suka. Ngayon, nag-react po ang ilan nating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga senatoriables o mga senator candidate ng PDP. Ito, papanoorin natin kasi kahapon, naandyan po ako. Na-witness ko po mismo na sumikat yung suka. Gagawa nga ako ng Hindi ito PDP, payagan nyo naman po ako. Hindi ko sige, wag na nga lang PDP. Kasi gusto kong gumawa ng suka at palitan ng tatak, PDP suka. Wag na lang. Siguro magandang title na lang is Banateros Suka.
Malay nyo, bumili kami ng suka at maisipan ng iba kong mga kasamang tumakbo. Hindi. Yung iba ko kasama. Ako, hindi po ako tatakbo talaga. Isinusumpa ko yan. Ito, ha. Panoorin natin itong net. Yung, ayan. Kung nung araw ng Martes ang administrasyon, ngayong araw naman ng Huwebes, umarangkada ang kick-off campaign ng mga pambatong kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magic 9 o siyam na kandidato ang bubuo sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o yan po ang PDP Laban na mula sa mga kilalang kaalyado ng dating administrasyon. Ayon sa partido, gaya ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, tapang at malasakit ang magiging brand of governance na isinusulong ng Magic 9. Para sa detalye, kunin natin ang balita Para live sa detalye. kay Mean Corvera. Mean, sino yung Magic 9? Ang sabi ko po sa kanila, paglaban sa illegal na droga. Pag reporter talaga, kailangan meron yung Attorney Topacio, Oy, ano there nangyari? is this criticism of the complaints that you filed before the Office of the Ano ba yan nagpe-play na yan? Nakakagulat naman kayo. Mamaya may mag-play na iba dyan, ha? Delicate yan! Anyway, ito. Ito. Tuloy natin, ha? Ito. May yung sabi ko nga, yung mga reporter minsan meron talagang ending. Ito na magre-report! Banat ba yun? Nang-aano ka naman. At sa talamak na korupsyon sa pamahalaan. Yan ay ilan lamang sa mga inilatag na plataforma ng mga kandidato ng PDP Laban na pawang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umarangkada na rin ang unang araw ng kampanya ng partido ni dating Pangulong Grabe yung titikas talaga ng mga taga-kingdom, oh. May dala-dala talagang 53. Nakakatuwa talaga ito mga taga-KOJC. No? Aside from press na press po yung mga taga-KOJC. Hindi, pag nakikita mo yung kanilang countenance, yung kanilang aura, ika nga, fresh na fresh. Aside from magaganda talaga yung mga magaganda at mga gwapo yung mga tao doon. Pero yung hindi, yung pagiging fresh na fresh sila, nakakatuwa sila. Rodrigo Duterte na Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban sa Club Pilipino sa Green Hills, San Juan. Magic 9 o siyam na kandidato ang ipinoproklama ng partido. Magic 9, no? So may kulang pang 3. Sige nga, ako magtatanong lang ako sa inyo, mga kababa. Ito, it's just a napapaisip lang. Sino pa yung 3 idadagdag ninyong boboto ninyo? Sige nga po mga kababayan, i-comment nyo nga dyan sa baba, sino pa yung 3 idadagdag ninyong kandidato? Ako kasi meron na ako pero eventually sasabihin ko rin sa inyo, pero ngayon, itatago ko muna kung sino yung 3 na yun. Basta, kayo mga kababayan, sino pa ang idadagdag nyo aside from ditong siyam na kandidato? Doon na lalaban sa eleksyon sa Mayo na kinabibilangan ni na re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, si Bac Party List Representative Rodante Marcoleta, Attorney Raul Lambino at aktor na si Philip Salvador at 4 na iba pa. Si Bac Party List ba? Parang mali yung dinig ko Si Bac Party List, di ba? Sorry Sagip. Bongo, si Bac Party List Representative Rodante Marcoleta, Attorney Raul Uy, net 25. Wait, touch automatic ko desay. Sandali. Marcoleta, alam ko hindi si Bac Party List. Marcoleta, tama ba? Si Bac Party List ba siya? Sagip Bakit naging si Bac Party List? Net 25 Kasamahan nyo yan. Sumbong ko kayo. Sagip Party List si Bac. Uy, iba yung si Bac Alam ko yung si Bac yun Villanueva yun. Tama ba ako? Kay Brother Eddie Villanueva yun Net 25 sumbong ka, magaga. Alam mo naman si Congressman Marcoleta, may pagkamasungit yun. Yari kayo dyan. Bino at aktor na si Philip Salvador at 4 na iba pa.
Ayon kay De La Rosa na Vice President for Mindanao ng PDP Laban, gaya ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, tapang, malasakit, anti-drugs at anti-corruption ang kanilang magiging brand of governance. Pero hindi anya sila magsasagawa. Alam mo, magbabago ang Pilipinas pag etong siyam na to nanalo. Maniwala kay sa akin. Kilala ko ho mga tao na yan. Yan po talaga'y may puso, matalino, maisog. Di ba? Pag ito inilagay mo sa Senado, ang sarap tingnan ng gobyerno kahit ganun yung ating presidente. Totoo. Ng malaki ang mga rally gaya ng ginagawa ng mga kandidato ng administrasyon sa lip-style tokhang o bahay-bahay ang gagawing pangangampanya. Ang lamang namin, matitino kami na tao. Matitino kami at kami magtatrabaho sa puso. Galing sa puso yung aming trabaho. At wala kaming iniisip na bulsa. Wala kaming iniisip na bulsa. Hindi namin kaya ang tapatan yung kanilang mga activities no dahil wala kaming resources. Wala kaming resources. Wala kaming makapang-counter dyan. We will do our own way of campaigning. Wala po kaming balak na i-counter yung kanila. Massive resources. They have all the resources. They have all the support. Kami, anong meron kami? Mangutang kami? Para pag manalo kami, bayaran namin yung utang. Ako alam ko ang sikreto. Kung yung sinabi ko sa proclamation ni Kibuloy, PP, dinagdagan ko ng isa. PPP. Oo. Pangit pa rin pakinggan. Hindi. Kasi baka sabihin naman nila, ang bastos mo naman banat ba, PP. Hindi, PP. Puso at panalangin. Yun ang PP. Malinaw po yun. Pero dinagdagan ko na lang ng P, isa pa, para naman po mas magandang pakinggan. PPP. Puso, prayer, and people. Diba? Puso, panalangin, at people. Yan ang paraan para manalo ang lahat ng kandidato dyan sa PDP na yan. Puso. Kailangan may puso tayo. Yung kaya tayo uma-attend. Kanina, napansin ko yan eh. Napansin ko yan. Kahapon pala, napansin ko yan. Nung nandun ako, pag nagsasalita yung mga senador, minsan may mapapahirit na bakak! Mga ganun-ganun. May humihirit ng bakak! Parang may mga uwak eh. May mga side comment. Hindi alam mo kung bakit. Sabi ko nga nagsaside comment to mga to kasi may puso. Galing talaga sa kalooban nila. Yung galit baga sa gobyernong ito, lumalabas. Puso. Nandun yung puso. Hindi katulad dun sa kabila. Ayuda. Kita mo si Andrew favorite ko pa naman na rapper yun. Hindi, magaling po yung rapper na yun. Idol ko talaga yun. At saka, pagdating sa performance, hangang-hanga ako sa mama na yun. Pero bakit ganun yung tao? Hindi kasalanan ni Andrew yun. Magaling si Andrew. Hindi ibig sabihin bumagsak yung popularity ni Andrew. Hindi babagsak ang popularity ni Andrew. Sikat ho yan. At wag niyong sabihin na, hindi, mas ni si Banat ba? Hindi ho totoo yun. Katarantaduhan po yun. Pasensya na. Alam mo kung bakit? The difference is not, mas magaling ako kay Andrew. That's not true. I know that. It's not true. It is because yung puso ng mga taong umattend. Iba ang puso ng mga taga kay OJC. Matindi ang puso nila. Iba ang supporter ng mga Duterte. Puso, meron sila. Yan ang wala doon sa kabila. Sa kabila, i-require ka lang ng barangay. O pumunta kayo dito or else wala kayong 4-piece, wala kayong ayuda, wala kayong akap. Tanggapin na po natin. Tanggapin na po natin na wala namang pupunta sa mga rally ninyo kung wala silang natatanggap. Huwag na tayo maggaguhan. Kitang-kita sa mga mukha nila. Nahalatang penge, ganun. Na alam mong, kaya kasi yung reaction ng mga ni-require, parang, sige, pupunta kami dito para lang mabayaran kami. Nakita natin yan, di ba?
Oh, pupunta kami dito para mabayaran lang. Okay na. Na anong babayad? Bale mo, makatanggap sila nung Romualdez Rice. Hindi natin alam di ba, kung ano yung matatanggap nila. Kasi may nakita tayo nyo ni Romualdez Rice. Akala ko nga NFA Rice. Romualdez Rice na pala. So ano ibig ko sabihin? Dito, mga kababayan, dito sa PDP proclamation at saka dun sa Pastor Kibuloy proclamation, grabe ang puso ng mga tao dyan. Antindi talaga. Dagdagan mo pa ng panalangin. Yan. Bakit to? Yeah. Kasi sometimes, parang inisip mo, bakit ganun ang survey? Ang mga Pilipino, tila bulag na sa ayuda. Yung mga Pilipino, tatanga-tangang botante. Huwag niyong kakalimutan, there is power in prayer. I do not need to elaborate that. Wala po ako sa masasabi nating authority to say and explain prayer. Pero ito lang masasabi ko, 'di ba? Prayer moves mountain. Tanong niyo kay Mocha. Ay, biro lang. Kasi nalipat yung bundok Mocha, District 3. Huwag niyong kakalimutan sa Maynila, Pambira ka ba? Pambira ka naman, banat ba? Ba't di man naman si Mocha binabanatan mo? Hindi. Totoo yan, Walang biro. Ang panalangin po, it really moves mountains, ika nga. Hindi lamang po yun. Alam mo yun, make the impossible possible. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, sa Panginoon walang imposible. Sa inyo, sa tao, minsan hindi natin maunawaan. Kaya nga merong bersikulong trust, 'di ba? Trust in the Lord with all of your heart, 'di ba? Lean not on your own understanding. Hindi mo maintindihan 'yan Hindi mo maunawaan paano mangyayari. Basta do your thing, campaign hard and trust the Lord. Let Him do the rest. If your motive is right, if you are really called to serve, He will make it happen. Eto pa, sabi dito, Matthew 17:20. In this verse, Jesus tells His disciples that if they have the faith, the size of a mustard seed, they can command a mountain to move. Alam nyo ba yung gaano kaliit yung mustard seed na yun? Maliit po yun. Di ba Pero it can move mountain. So what do I mean? Kaya nga napaka-importante rin po, mga kababayan, na tayo po ay sinama po ng PDP ang Pastor Kibuloy. Merong mananalangin para sa Actually, kahapon, may namit akong 2 pastor. Hindi yung pastor ng KOJC, Sabi sa akin, Banat Bay, lagi kami nanonood sa'yo. Napahiya tuloy ako. Pastor kami. Sabi ko tuloy. Patawarin niyo po sa bunganga kong madumi, Pasensya na, huwag kayo nagagalit, Pero alam mo, sabi niya, ingat ka lagi, we are always praying for you. Alam mo, isa lang sinabi ko, Pastor, I need that. I really need that. For my protection and for everything. Kasi ako, I do not consider myself na matalino or whatsoever. Ako nakakakuha lang ng ako ng like ko nga sinasabi sa Lord, Lord, give me knowledge and wisdom so that I could explain to your people what is really happening in our country. Ako naniniwala galing po yun sa Diyos. Ano yung ibig ko lamang po sabihin? Dito napaka-imposibleng manalo. Bakit? Kanyo? May makinarya na kanila. Ano ibig sabihin ng makinarya? Kasi ganito yan sa ground Sa ground, talaga yung mga tao, mga kapitan, mga kagawad, sip-sip yan sa nakaupong kapangyarihan o nakaupong gobyerno. Bakit? Delikado sila pag hindi sila nag-deliver ng boto, hindi sila nakakatanggap ng tulong. Ganyan sila. Ganyan po, lalong-lalo na itong gobyernong to.
Nung panahon lang ni Pangulong Duterte, walang ganun eh. 'Di ba? Ano ang isa sa pinakamagandang nagawa ng panahon ni Pangulong Duterte? Ang Bicol Airport. San Sileni, Bicol. Yet, pinaganda niya yun. Walang ganun kay Pangulong Duterte. Mas pinaganda niya pa nga yun kaysa sa Davao. Bumalik kayo sa Davao. Makikita ninyo, luma pa rin yung airport. Pero malinis, maganda. Okay? Pero luma, ibig sabihin, before naging mayor si PRRD, ganun na yung airport. Before maging presidente, ganun na yung airport. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi na lumawak. Nilinis lang, malinis lang. Ibig sabihin, kung ano na, ayaw niya kasi, nauunahin yung lugar niya, bilang presidente. Pero kung iisipin mo, mas marami pang pumupuntang foreigner sa Davao dahil nga nung naging presidente siya. Pero hindi niya pinaganda hindi niya pinalawak. Bakit? Ayaw niyang may masabi ang mga tao. Inuna niya yung kalaban niya. Ngayon, hindi ganun eh. Ngayon, ang makinarya, kakaiba. Pag hindi ka kaalyado, yung iba nga, kinakasuhan pa eh. Pagpapayagan mo ang rally, sususpend ka namin. Diba yan nangyari kay Mayor Rama? Nung pinayagan niya yung maisog rally sa Cebu, sinuspend. Ganyan kagago ang gobyerno to. Sabi ko nga sa inyo eh. Eto nga yung ginawa kay Pastor Kibuloy. Alam niyo ho ba? Di ba naka-hospital arrest po si Pastor Kibuloy? After ng proclamation rally. Kahit may sakit pa po, nakaswero pa ho si Pastor nakaswero siya. Kasi nga may sakit po siya eh. Matanda na po kasi, alam nyo, mukha lang bata si Pastor. Mukhang kasi nga nagbabasketball at saka healthy living si Pastor eh. Ang kinakain niya, talagang, hindi ito yung, basta makakain na parang si Dada at saka si Jay Guevara, parang walang kinabukasan kumain. Hindi ganun. Talagang lang pili. At alam nyo yung pinakamahigit na maganda sa pagkain ni Pastor? Nung nakita ko, kung ano yung nasa Prayer Mountain at saka sa Glory Mountain, ibig sabihin organic, 'di ba? Ibig sabihin hindi po walang preservative, talagang fresh na fresh. Kaya naman din yung itsura niya hindi mukhang matanda. Pero 70 plus na ho si Pastor. Pero gayon pa man yung itsura niya, pero syempre, sabi nga nila kahit anong itsura mo, hindi mo maiiwasang tatanda. Yung sabi nga nung doktor niya sa kanya, tawag dito, yung kanyang katawan, yung kanyang mga organs ay matanda na. So, syempre, mabilis na magkasakit. Kaya pneumonia. At matindi yung pneumonia niya, kaya siya na-ospital. Pero after the proclamation, successful. Very, 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 very successful. Nationwide. The only senatoriable candidate na nakagawa ng nationwide proclamation ng mag-iisa. Mantakin mo yun. Mag-isa lang, pero nagawa. After that success. Nakita ko lang sa news kanina habang binalik sa bilangguan sa Pasig City Jail si Pastor Kibuloy. Nakakasad, sabi ko nga napakagago nitong gobyerno ito. Tapos, kahit nakaswero siya habang binalik doon, ganun kagago talaga. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, yung makinarya, importante yun, di ba? Kaya kahit mukhang imposible, panalangin ang kailangan natin. Pangatlo, aside from panalangin, una, puso, panalangin, pangatlo, people. Yan, dito tayo papasok ng yung nangyari noong 2015-16, kung papaano natin pinilit si Pangulong Duterte na tumakbo. Kasi tandaan ninyo, wala na talagang plano yun. Alam mo, that is a miracle. Wala nang plano yun, namamasyal lang siya sa mall, nagkagulo yung mall. Diba, nakwento na yung istorya na yun eh. Wala na siyang plano. Last day na yun. Nung pumunta siya sa nagkagulo po yung mall. Bakit?
ang daming gusto siyang tumakbo na nadidepress bakit di siya tumakbo. Kaya ano lang siya, nag-heed siya dun sa call ng mga tao. And so tao yun. And after that, yung mga tao na rin, kasi paulit-ulit niya sinasabi, taga Mindanao lang siya, isang mayor lang siya, wala siyang makinarya, wala siyang pera, wala lahat. Pero through the help of people, and I am witness to that. Why? Kaming mga musikero nun, hindi pala ako, yung grupo ko, manager ako, di ba? Yung grupo ko, si Mocha, ang Mocha Girls, dahil bigay kami ng serbisyo walang bayad. Sila Jimmy Bondok, nagbigay ng serbisyong walang bayad. Lahat to ng mga artist na nagtulungan noon para ikampanya si Pangulong Duterte, walang bayad yan. Tao, ang puhunan. Yung mga tao, sila ang nagpapaprint ng t-shirt. Yung mga tao, sila ang nagpapaprint ng tarpaulin. Yung mga tao, sila ang namimigay ng kung ano-ano, mga ballers. Noon maalala ninyo? Sila na mismo. Hindi sila nag-aantay, bibigyan ba kami ng PDP, bibigyan pa kami ng company ng mga Duterte para may masuot kami. Walang ganun. Wala nang antayan. Kanya-kanyang print. Yung iba nga, sulat na lang eh. Naalala nyo nun? That is what you call people power. So what do I mean? That's what we need. Una, puso. Pangalawa, panalangin. Pangatlo, people power. Tayo ang sikreto. Wag lang tayo manood sa social media. Ay, ang saya-saya. Hindi ganun. Tayo mismo, magpaprint na tayo. Mangampanya na tayo. Kung paano natin itinulak si Pangulong Duterte noong 2016, gawin natin sa entire PDP state. Ako, sabi ko nga sa Banateros, nag-meeting kami kanina over the KTV. Nag-meeting kami. After, sabi ko, gawin natin yung best natin. Diba? Gawin natin yung best natin. Wala naman tayong pera rin. Hindi naman tayo mayaman. Si Dada lang ang mayaman eh. Hindi, si Dada talaga pinakamayaman sa amin. Hindi nyo lang alam. Pakilo nyo yun. Ang daming pera. Hindi. Siya talaga mayaman. Sabi ko, wala naman mayaman. Gawin na lang natin yung magagawa natin. Ipaliwanag natin ng bawat isang kandidato. Paliwanag natin sila. Kung anong nagawa nila. Kasi kanina nga nung pinakikinggan ko, ganito pala siya. Kasi siyempre, marami sa atin sinasabi natin, ba't may parang mga baguhan? Yung parang baguhang kandidato, para bagang ganun. Di ba, nandun yung dalawang attorney. Pero nung habang pinakikinggan ko sila, sabi ko, lalim na pala ng karanasan nito sa politika. Hindi lang sila maingay, pero malalim na. Sabi nga nung narinig ko kanina, overdue na, matagal na dapat tumakbo itong senador. Kaya lang, hindi kasi sila yung bida-bida sa media na katulad ni Abalos. Alam mo yung katulad ni Abalos? Hindi naman dapat yung manalo. Bida-bida sa media. Lahat na lang gagawin. Talagang, parang parang si Mar Rojas. Bida-bida yun eh. Kaya nga, kita mo ngayon, punong-puno ng tarpaulin eh. Ganun no siya eh. Kaya nga, di ba, tama ang hula ng mga Duterte supporter. Nung una pa lang eh, pambihira, pumasok pa sa teleserye. Ginader yung mga vloggers. Hindi, walang biro. Alam nyo, isa ako dun sa mga ginader nila. Kasama ako dun sa ginader nila at sinabi parang, suportahan. Ako, nung una, sabi ko, I'm willing to support. Kasi yung secretary pa yun siya nun eh. I'm willing to support as long as you would do your job. Hindi ko kailangan ng kahit na anong... kasi, remember, this is Marcos sa government. Bakit ako inimbitahan dun? Tinanong ko nga yung yung nag-invite sa akin, seryoso ba kayo? Imbatahan nyo ako? Si Raulo ba kayo? Sabi ko, kasi ako, simple lang ang ko. Gawin mo yung tama, pupurihin kita. Araw-arawin kitang ilalabas sa vlog ko. Gawin mo mali, yari ka sa akin. Talagang didiin talaga kita sa kamalian mo. Which is, nung bandang yung first to second meeting, nakadalawang meeting ata.
napansin na ako. Naamoy ko na, sabi ko, wala ito. Walang alam to. Mahina to. At higit sa lahat, alam mo na amoy ko? Traditional politician to. Pagka tinatanong mo tungkol sa mga proyekto sa gobyerno, traditional politician ang sagot. Kaya sabi ko, sinabihan ko yung nag-invite sa akin, pasensya ka na, magkaibigan tayo, pero labas na ako dyan. Hindi ko kursunada yung sekretary na yan. Oh, yan, walang biro ito. Yan yung sinasabi ko. Ako, nung napansin ko na yun. Pero etong mga PDP, mga membro ng PDP na senatorial board, ang gagaling po. At saka pag nakausap mo sila, pag napakinggan mo sila, yung sincerity, kitang-kita mo eh. They're not perfect. May magaling sa kanilang mag-public speak. Kasi dalawa yan eh. Diba? Remember, merong magaling sa public speaking at meron talagang may laman. Diba? Yung iba sa kanila, hindi ganun kagaling sa public speaking. They cannot entertain. They cannot connect. Diba? But you can see na malaman, may puso, at talagang seryoso na gusto nilang magsilbi. It's just, siguro hindi lang sila bihasa pagdating sa pananalita o kakampanya. Pero kitang-kita mo na grabe ang galing. Ang galing pala ng karanasan nitong mga tao na to. Bawat isa sa kanilang PDP. And how are we going to tell that to the people? O to the country? Kaya hindi ho nila kaya. We must multiply through networking. Hindi yung katulad nung kay Sam Versosa, ha? Gago! Ano ibig sabihin ng networking? Kasi alam mo, pumangit lang naman yan networking dahil dun sa mga networking company. Pero ang ibig sabihin ng networking, ganito yan. Ako, nakarinig ako dyan. May kakausapin akong isa, may kakausapin akong isa. Oh, tapos pag-prepare mo, hindi, iba yun. Binary na yun, kita na yun eh. Hindi, pag may kakausapin ka. Tapos, yung mga nakausap mo at nakumbinsi mo, may kakausapin din yan. May family din yan. Then eventually, mag-i-scatter na, kaya nga networking eh. Di ba? Hindi pwedeng ako lang ng ako, o di kaya yung mga ibang vlogger lang na sila lang, o di kaya etong mga kandidato lang na ito at sila lang ang nagsasalita. Hindi pwedeng ganun. Kailangan networking. Pasa-pasa tayo. Pag narinig nyo to, pakinggan ninyo yung speech ng mga kandidato, then kayo rin, ikwento nyo rin sa ibang tao. Pagsabihan nyo rin yung mga kamag-anak ninyo, mga mahal nyo sa buhay, kausapin nyo sila, ipaliwanag mo, alam mo ba si Attorney Jimmy Bondoc, ganito. Alam mo ba si Senator Bongo, alam mo ba si Pastor Kibuloy, kaya lang naman kinasuhan yan dahil sa mga tarantadong alam nilang. Kasi tandaan nyo ito ha. Ito ha. Ganito sila kagago. Ganito nila natingnan. Nakita nyo yung nangyari sa proclamation ni Pastor Kibuloy? Did you see how good the media, ibig sabihin yung social media, yung mga camera nila, kung gaano kagaling yung production nila, kung gaano kagaling yung lights, kung gaano kagaling yung sound system, staging. In other words, people of the earth, they are capable in having massive rally. Kaya nila yan. They did that many times sa kanilang church, sa Maisog. Sila nagsimula nun eh. This time sa proclamation ni Pastor Kibuloy. And now, as far as I heard, tutulong sila dito sa PDP. Mag-go all out sila sa PDP. Now, in connection with that, kaya pala, inipit si Pastor Kibuloy, kinasuhan ng kinasuhan, kasi akala nila, hindi makakagalaw, hindi gaganahan ang KOJC o yung grupo ni Kibuloy na tumulong sa PDP. Kasi kita nyo,
Pagkatapos ng proclamation, it was so successful. Mismo si Malu Tequia nagsabi, etong kandidato lang nito nakagawa ng ganitong massive rally. Ganong katindi, malupit. Tapos biglang ikinulong uli, ibinalik doon sa pinahirapan. Kasi maybe ang isip nila, ganun ha. Tutulong pala kayo sa PDP. Pahihirapan ka namin. Ang hindi nila alam, na habang inuusig mo si Pastor Kibuloy, lalo siyang lumalakas. Habang inuusig mo siya, lalong yung mga followers niya, lalong tumitindi ang apoy. Lalong nagkakapuso, lalong ginaganahan, nagagalit. Kaya lalo silang magtatrabaho. Ayan ang kasi akala nila eh. Pag ginipit nila si Pastor Kibuloy, mawawala na ng gana. Dito mo mapapatunayan that Pastor Kibuloy is a good leader. You know why? The church or the group is capable even if their leader is not there. Why? Yan ang tinatawag na na-designate niya na yung mga trabaho. Gagalaw na yung grupo kahit wala siya. Kaya nilang gumalaw. Ganun kagaling ang kanyang administrative skills. Mahirap po yun Mahirap po yun. Yan yung pinag-aaralan sa business na sa business daw, dapat kahit ikaw ay mawala bilang head, dapat tumatakbo yung negosyo. Pangalawa, hindi pa pwedeng ikaw lahat ang gagawa. Dapat matuto ka na mag-designate, matuto kang sa tao na kailangan tumatakbo yan kahit natutulog ka. Yan daw ang basihan ng isang magaling na leader. Oo, alam nyo kung bakit? Kasi diyan ako nang mahina noong panahon nung una kong buhay. I mean, hindi pala unang buhay. Unang mga chapter ng life ko nung meron akong grupo. Ako lahat. As in, tinrabaho ko lahat. Ako. Ganun. Ako nagagawa niya, ako nagagawa. Kasi para bagang ayaw ko i-designate, natatakot ako na pumalpak yung uutusan ko. And eventually, nung nag-usap na kami ni Mo, kasi nasabi sa akin, matuto kang i-designate. Pag-aralan mo to, ito, i-ano mo yan. Kailangan umandar yan kahit nasa ibang, wala ka dyan. Kaya nakakapagbakasyon ako. Tumatakbo pa rin yung aking mga negosyo at saka yung aking grupo. Kahit wala po ako. Dapat ganun. Diba ho? Kaya nga, ito mo malalaman mo na ang galing-galing ni Pastor Kibuloy dahil ngayon, pinahihirapan na naman siya. Diba? Ginagago na naman siya ng gobyerno nito. Kasi nakita nila, matindi palang kayang gawing tulong ng KOJC sa PDP rally. Hindi nga, sabi nga ni Pangulong Duterte na natanong niya nga si Ibasco, may pera ba tayo dyan? Wala. Wala ngayon hindi ka ito yung panahon na hindi susugal sa iyo mga negosyante. Bakit? Alam nilang ang kalaban mo, una, makinarya, talo sa makinarya. Pangalawa, kalaban mo, diktador. Di ba? Pangatlo, kalaban mo, itong tarantadong, hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero kilala nyo naman yung tarantado dong kung sino na pag nakita nilang kinampihan mo si BP Sara Duterte, gagawan ka ng kaso, kakasuhan ka, bubuhayin yung mga patay na kaso, ano pa, iipitin yung negosyo mo, ipatatawag ka. Kasi nga, ang gusto nila, bumitaw ang lahat ng susuporta sa mga Duterte. Everyone. Hindi nila kayang gawin yan sa ating mga tao. Gets nyo? Hindi naman nila pwedeng ipitin lahat tayo Hindi. Kaya nga ang kapangyarihan nasa puso, panalangin, people. Tayong lahat. Magtrabaho tayo. Wag lang tayo yung magkita-kita. Oy, kamusta na? Long time no see. Picture, selfie. Woo! Di ba? Hindi pwedeng ganun. Dapat pag nagkita tayo, after that, trabaho tayo. Ipaliwanag natin sa mga tao. O ito yung mga kandidato. O baka gusto mo naman itong aralin. Dapat nga, meron na tayong sample balot
Di ba? O ito, sample balot. Kilala mo ba ito? Hindi mo kilala. Kwento ko sa'yo kung sino to. O, habang nagiinuman kayo, kilala mo, pre. Ha? Pre. Eto si Bato. Sabi niya, yung suka niya nilalagay dito sa long neck. Tayo, yung alak na sa long neck. Pero si Bato, suka ang nilalagay sa long neck. Tapos nagbebenta siya ng suka noon. Oh. Hindi totoo kasi kasama yan sa speech niya. Gawin natin yan kahit saan tayo mapunta. People. Di ba? Yun po yung 3 P. Ang na yan, no. Wala sa kanila. Pumalag naman ang senador sa mga banat ni Pangulong Bongbong Marcos na malinis at maganda ang record ng mga kandidato ng administrasyon at walang bahid ng dugo. Sabi ni De La Rosa, hindi niya inaasahan na sasabihin ito ng Pangulo. Uncalled for, unexpected, coming from a president. So hindi namin nasahan na gano'n. Pero sige lang, tanggap lang namin yan na this is political season. We expect political bashing and political everything. Wala pa akong problema. And itaga nyo sa Bato. Wala akong kakimik-kiming madumihan yung aking kamay ng dugo kapag kinakailangan sa pagprotekta ng buhay ng matitino. Tinawag naman ng senador na fake news ang mga kumakalat na larawan na umano'y pakipagpulong nila sa mga opisyal ng China sa isang hotel sa Pasay, katunayan umano ng pagiging pro-China ng mga kandidato ng PDP Laban. Kami po, PDP Laban, ay sinusundan namin yung stand ng ating Pangulo as far as foreign policy is concerned. We should be friend to everyone and enemy to no one. Yan po ang sinusundan namin na stand. Yung stand ng aming party chairman. Isa lang ang kanyang mensahe sa administrasyon. Go ahead, kung anong gusto nyo, go ahead. You fire your bullets and we will defend ourselves. Gusto ninyo? Okay lang sa inyo na ganun. Okay lang, go ahead. Hindi naman namin sila mapipigilan. Yung tanong ng media rin, no? Well, sa mga oras na ito, panauhing pandangal si dating Pangulong Duterte sa proclamation rally ng PDP Laban. Pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa siya nagpapakita sa publiko at hindi pa rin nagtatalumpati. Wedge. Sa mga surveys ngayon para sa pagkasenador, liyamado yung mga kandidato ng administrasyon na pasok doon sa Magic 12. Papaano ngayon ang gagawin nila dyan? Particular, parang ang pasok lang yata dyan sa mapambato ng PDP Laban ay si Senator Bato at si Senator Bongo. Babaguhin daw nila, Wedge, yung kanilang estilo ng pangampanya tulad nung oplantokhang yung pagbabahay-bahay at pagpapakilala sa publiko sa kanilang pagkatao, kanilang mga nagawa at kanilang mga plataforma o gagawin sakaling maluklok sila sa Senado. Sige, maraming salamat, Mean Corvera. Maraming salamat sa inyo po. Ayan ho, ito ho yung reaction ni Bato. Patungkol po dun sa suka. Maganda ho yung kanyang binitawan dito dun sa suka na to. Pasok po, Senator Bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first. Sa madaling sabi, maraming issues. Bakit tumalon yun? Wait lang Chotomate, biglang tumalon yun Sandali. Bakit ganun? Ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Hindi po bawal mangarap ang isang aming lahat ay ang daing kung yan. na mga mahirap. Sorry. Noong Sunday, Yan. February 11, Okay. official first day of the campaign period. Wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan.
sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag mo kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jamie Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na. Kaming tahimik kami. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11 at sa amin ang February 13. You have the moment. Pero bakit tayo tinitira? Hindi ko rin alam eh. Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ayun. Isang na indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Yo, tama! Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nagkakata ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Yun! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Yun! Atty. Rodriguez, abogado yan! Matlupit na abogado. Atty. Marcolita, abogado yan! Yan, malupit pa yan. Paano nagbenta ng suka yan? Ang alam ko yung nagbenta ng suka, yung Tricom at saka yung Quadcom eh. Lalo na si Google. Hindi ako abogado. Pero, PNP chief ka. Naging general ka. muna abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, Mananggite. Alam niyo yung Mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog para ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Nako. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin dyan. Nako. Pero after the third day, hanggang ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng long neck. Alam niyo yung long neck? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay.
lagay namin yan, di-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Yan. Dahil hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Yun. Tama yun. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Ayun. Nakapag-doctor of philosophy. Naku, grabe naman yun. Naging chief PNP pa ako. Ay, sus, At Ginoo. ngayon, naging senador pa. Naku po, mas malupit. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Ayaw, palakpakan. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Oo nga eh. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Correct. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Yun. Kaya, sige lang. Sige. Tawag. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Di ba? Oh. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Yun. Malun na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Ayun. Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka, no problem. Yan, so yan ang tawag natin sa kanila. Ba't mo pinost dyan, Banat Bay? Wala lang, bakit ba? Team Suka. Tawagin natin ng itong PDP Duterte Alliance as Team Suka. At yung alyansa ng mga mandarambong. Alyansa ng, ano yun? Bagong lipunan ba yun? Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Bagong Pilipinas. Yun, alyansa na yun, tawagin nating Team Sinusuka. Sinusuka na ng taong bayan, ayaw pa umalis. Diba? So, saan kayo? Sa Team Suka o doon sa Team Sinusuka? Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Yun! Eto naman, papanoorin naman natin kay... Ay, bakit napunta dito? Kamali yun. Bigas! Attorney Topacio, there is... Bakit napunta? Bigas! Kay Marcoleta naman tayo. Maganda rin yung sinabi ni Marcoleta at saka ni Rodriguez tungkol dyan sa suka Mandatory drug testing Ako, drug testing. ng IX. Babantayan natin taon-taon. Ang issue po natin ngayon ay ang maanomalyang 2025 150. Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag nating hayaang nakawin ng iilang elitistang mga babatas ang pangalawang Pangulo mula kay Inday Sara Duterte. Mahalagang pinag-uusapan natin ito para matulungan ninyo kaming higit at dalhin ninyo ang Duterte senatorial candidate sa Senado at ating po protektahan hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, hindi lamang ang Office of the Vice President, kung hindi ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na ninanakaw ng ilang elitistang mambabatas. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Sana ho ay matulungan ninyo kung ipangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, kaskwela, kapitbahay, kaibigan, at sa lahat ng kakilalang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56, Pilipino, abogado, maisog. Yun. Attorney Senator J.B. Hinlo. Pagbabalik na oposisyon. Invalid na Was vilified for Hindi ko makita. Anyway, tapos na natin yan. Anyway, mga kababayan. Simple-simple lang kung sinasabi.
Yang suka na yan, kayo na ho bahalang umusga. Basta ang suka ay nakakabuti sa ating katawan at pamumuhay. Okay? Ngayon, kung ganyan lang ang tingin nila sa mga kandidato at mga Pilipino na pag bumibili ng suka, masama na, maliit na, mababa na. That's the kind of government we have right now, people of the earth. Especially in the Philippines. So mga kababayan, nasa sa inyo na yan. Ano gusto ninyo? Yung ganyan o yung gayon? Labo mo man at man. Hindi, nasa sa inyo na po yan. Di ba? Ano mas gusto ninyong klase ng paninilbihan? Yung mga alta sa syudad, yung mga elitista? O yung katulad nung kay Pangulong Duterte na mga mabababa ang loob at tunay na nagsiservisyo sa bayan? Kayo na po ang humusga. Yung mga senador na katulad ni Binay, walang ginawa, kundi mag-away sila magkakapatid. Gusto nyo ho ba yun? Ay, bala ho kayo. Gusto nyo ba? Nako, ayoko na lang pangalanan. Si Pacquiao, gusto nyo yun? Ay, bala kayo sa buhay nyo. Oh, na-depress ako dun sa... Kung paano, panoorin nyo yung nakaraang video ko. Okay? Maraming salamat. Ako po si Banabay. Kita-kits ulit tayo bukas! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang